beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, opo ito kakapasok lang na balita sa atin ng isa sa pinagkakatiwalaan natin na source. Opo breaking news. Mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia, huli na ho mga kababayan, huli na Opo ay nako, sigurado ho 'yon. Oo, huli na. Oo, mga kababayan, wait lang, meron na hong isa rito na mukhang natataranta na. Opo, dahil si Nyulo ay, sa mga hindi nakakaalam, membro po ito ng INC. Bakit gumaganon? Nyulo, wait lang intro mo, ano mo muna, magpakilala ka bago ko ituloy itong balitang umaalingaw-ngaw, umaalingas-ngas na pito mga kababayan, pito na mga suspect at mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay ayon sa pinagkakatiwalaang source namin ni Nyulo ay nasabat na ho, nahuli lahat. Pinugpuyatan kagabi siguro to. Nyulo, ikaw na. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasosyalera ni Boss Mike. Wala pa po kaming tulog dahil na po ng information sa amin na mahuhuli na po ang bali pito. Bukod pa po yata ito sa bukod pa to sa dalawang yung riding in tandem, bukod pa po. At ayan po ang isa balita. Ang hirap pala maging spokesperson, no? Kailangan maga ka na gigising. Mahirap talaga. 'Di ba? Tayo nagpupuyat tayo kakaantay dito 'Di ba? Kasi ayon nga ho sa source, mga kababayan, tulad na sinabi ni Nyulo, talagang puspusan ho yung ano ba tawag dito? Nyulo? Yung pagsakote. Pagsakote. Hindi, yung pag nangangaso ka ba? Panghahunting. Yan. Hunting. Saan na? Nawala si Takero. Takero, akyat ka uli. Uy, akyat ka uli. Ito. Paste natin. Yan. Di ba? Panghahunting ho dito sa mga di umano ay may mga kinalaman at mga nag-utos para ho ipatumba si Mima Alicia. Yun Pogi talaga ng ex ni Mima. Gago, hindi ko ex yun. Yan. Ex. Kasi wala na siya. Ex na tayong lahat. Ano ka ba? Hindi ito insan lahat naman tayo puyat, no, pero hindi masaya yung nangyari kay Mima pero masaya tayo dun sa justisya na makakamit niya nga ngayon, no. So, yun, good job po kay PNP Chief Melencio Nartates. Galing Galing, no? Napaka-professional niyang gumawa, no. Napaka-professional niyang kumilos, no. Alam mo, Takero, congrats Ngayon ko lang napansin, ang ganda lang ng ang linaw-linaw mo na ngayon, Uy! Huwag din yun. Lumilinaw na, hindi na kami kinukuha ng langit. Ang ganda, hindi ka na si Casper. Sige, eto na. Ang ganda lang umaga natin, At maganda tong balita na to. Na yung mastermind, ayon sa ating bubwit, mga kababayan, medyo nahirapan daw sila na masilo, mahuli, masabat. Gawa nga ng nagtago pa raw sa isang kapilya. No? Oo. Ayon sa ating source yan, ayon sa ating source na nahirapan pa sila kasi nagtago pa sa isang kapilya.
tumbukin na natin kasi ayon din sa ating source, ano po, hindi naman natin na sinasabi na kasi yung ibang isip, pag sinabi mo na ikaw ay membro ni Mike Cervera, lahat na sasabihin gwapo, di ba? Uy, Ganon. ano ba yun? Sinong hindi gwapo sa atin? Parang ano, ang pangat ng metaphor, ang pangat ng metaphor. Pangit Alam ang ko, lahat beta tayo mo. gwapo Sorry naman, puyat nga ako eh. O sige na, ganito na lang. Mali yung metaphor ko. Tumbukin na natin. Kasi mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, yung pong nakarelasyon ni Mima, bukang bibig naman ni Mima yun na membro ng INC. At ngayon nga po, ang sinasabi ng ating source, di umano yung mastermind po ay membro din ng INC. Hindi po natin sinasabi na may kinalaman ang pamunuan. Lahat naman ng relihiyon, sabi nga ni Takero kanina, lahat naman merong mga masasamang, di ba, nagagawa yung ibang mga membro ng kahit na anong relasyon, kahit na anong relihiyon. Pero mga kababayan ko, ayon nga sa ating source, alangan naman na kulangan natin yung balita natin, na ang mastermind nga po ay membro nga po ng INC. Kaya nga sabi ko, nahirapan daw di umano ang ating alagad ng batas dahil nga po nagtago pa sa kapilya. Hindi lang humalinaw kung isinuko ba ng kapilya o kung ano yung nangyari. Sana Pero, sinuko na lang Pero insan kasi sinasabi mo kasi sinasabi mo kasi mastermind. So bakit naging mastermind? Ano ba, meron bang scheme na ginawa? Meron bang scam na ginawa? Kasi mastermind yung sinasabi mo ayon sa ating source, nautangan si Mima ng malaking halaga. Siguro yung mga inuutang niya sa iba't ibang tao, doon niya dinadala. Nakuha nyo? May scheme po Ibig sabihin, mga kababayan, baka naman merong ginagawa itong mastermind na hindi magandang gawain. 'Di ba? Ulitin ko, lahat naman tayo, 'di ba? Lahat naman ng mga relihiyon, merong Katoliko nga diyan, membro ng Sige-Sige. O 'di ba? Meron din namang Katoliko na katulad namin. Kami law-abiding citizen. 'di ba? Katulad ni Nyulo, INC, pero law-abiding citizen din. Kasama natin. So, iba-iba po yan. Para lang hindi magkaroon ng kulay. Wag nating kulayan o kaya wag nating Pero isa lang yung ating sinisigurado. Style Duterte, EJK ang nangyari. Di ba? In-style EJK Duterte, di ba? Grabe, mga kababayan, yan, Kasi alam nyo, marami ako ditong mga tagapakinig, marami kong kaibigan na mga taga-INC. Kaya inuulit ko at nililiwanag ko, in fairness, 'di ba? Para sa tayo, maging patas na sa pagbabalita. Hindi naman tayo katulad ng mga DDS na kahit walang punik, kinukunik. 'Di ba? Talagang legit info to, boss. Opo. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko, na maging patas tayo sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Huwag nating ikatuwa yung mga bagay na gusto nating marinig pero hindi naman totoo. Maraming ganong klaseng tao maganda kasi pakinggan yung ganun kasi may kulay, 'di ba? Oo, magandang chismis pero pag hindi naman totoo, wag nating paniwalaan naman sana. Yun. Di ba? Doon magaling Lalagyan nila ng kulay yung kwento. Parang pelikula. Ganun ang gusto nila Pero sa dulo, hindi naman happy ending kasi fake news. Di ba? Pero malinaw dito, Nyolo, yung mga nang scam kay Mima, member ng INC. Pero walang kinalaman dito yung mismong pamunuan. Wala.
Ganon ang ibig sabihin natin. Hindi naman lahat bantay yan ng pamunuan eh. Di ba? Oo. Hindi naman bantay ng tagapamahala lahat yan eh. Parang ganito lang yan, Isha, no? Ako, di ba? Ako, ilan yung aming mga branches. Siyempre lahat yan, hindi ko naman bantay lahat yan. Eh kung alimbawa, katulad nung best friend ni Nyulo, yung isang staff, nang molestya ng minor de edad, hindi ko kasalanan yun, di ba? Hindi ko kasalanan yun. Pero kapag kaalam mo ng ganun, halimbawa, wala akong ginawa, may kasalanan na ako nun. Pinalakpakan mo pa, no? Goods yan. Di ba? Under my watch, tapos, kinonsinti ko yon, katulad ni Banat Bay na kinukonsinti yung ganun, magkaroon lang ng kakampi na... Sino ba yun yung pedophile? Yung pedophile ba na pangit? Diba? Yun ba yun? Yun. Kita mo? Di ba? Yun ang mali. Pero kapag ka hindi mo alam, hindi mo alam. Pagka alam mo na, dapat kumilos ka na. Ganon. Ngayon. Boss Mike, ano bang update bago natin ituloy ito? Ano bang update sa'yo ni Koy dito sa Samar? May nasabi ba ngayon si Koy sa'yo? Hindi, okay naman at una, doon na siya titira. Doon na titira si Koy eh. Ito, matutuwa yung mga Martinico nito. Sasabi. Ba yan? Ito kasi ako tinawagan nga doon na may konting problema. Yung pala nagkaroon ng miscommunication. Hindi nagkaunawaan. Konting misunderstanding. Ganon Hindi nagkaunawaan eh. Yun naman pala ang nangyari. May grabe si Ninong. May pagtingin pala si Ninong kay Mima na iba. Yun! Ay, magbebel muna ako. Maganda pala eh. Bel muna. Martinico eh. Tumawag nga sa akin si Koy. Sabi sa akin ni Koy, hindi ko makontak si Mike, kaya ikaw ang kinontak ko. Bakit na naman? Yung Uncle Martin mo, ano ba talaga dito? Sabi ni Uncle, okay na yan Sabi ko, sige, sabihin ko kay Boss Mike, ako contact, relax ka lang dyan. Maria Lisa, thank you Hindi, ganito nangyari. Anong ginawa ni Ninong? Anong ginawa? Uncle! Di, talagang kasi nga may special na pagtingin kay Mima lahat ng gastos naman doon sa Samar, yung siya na nagpuno. Grabe naman talaga yun. Kita mo, di ba? Bel! Sabi ko naman sa inyo, ako naman. Tagila. sa akin naman, di ba? Kapag maganda, purihin yung nagawa. Di ba? Para sa akin, maganda yon dahil kailangan ni Mima talaga, kailangan ng pamilya ni Mima yun eh. Kaya, the best si Ninong nyo rito. De, pero insan kasi si nanay, ang daming blessing nga na natanggap, no? So, sana magamit nito sa negosyo para hindi maubos kaagad, no? Tapos, sana lang din kasi alam naman natin yung pera mabilis maubos eh. So, sana, kung may kamag-anak na lumapit, wag bigyan, hindi naman sa nagdadamot kasi yung kung pangit isipin na yung kapalit nito yung buhay ni Mima di ba? Sana ganoon. Wait lang, natutuwa yung mga Martinico. Boss, 1 point daw kami 1 point. Patay ko Ito nga no. Walang yan. Ako pa yung inutusan, sabi kausapin mo naman sila, Martin, para matapos na tong problema. Sabi ko, talagang ako pa talaga kakausap. Boss, gano'n mo kamahal si Mima, no? Oo, botan. Sinakripisyo ko yung pride ko. Yung ego. Yung ego. Tapos pinapakita ko nga sa kanila nandun tayo sa, alam mo yung hanging bridge sa Singapore, yung yung minumura mo doon si Uncle Martin. Putang ina yan Paano tayo aawal sa Pilipinas, hindi pa nakukulong yung Uncle Martin mo, sabi mo kay Mima. Di ba? Hindi, pero insan natawa din ako doon kasi
may pagkakataon na nagkainitan kayo ni Mima dyan dahil kay Uncle Martin eh. Oo. Nakita ko yun eh. Nag-post ka sa kanya, siya pinapatamaan mo eh. Sipin mo, Nyolo. Magkasama sa bahay, pre. Magkasama sa bahay. Nag-post para kay Mima. Kaya nga eh. Pinatamaan si Mima. Oo, harap-harapan niya. Doon nga sa Golden Buddha eh. Sa Golden Buddha. Sa Malaysia, sabi niya. Kayo mga Martinico, paano nyo malulusot kayo Uncle Martin nyo, tatanta rin na ng kaso. Hindi. Kami naman. Pero di ba? kilala naman natin si Mima na talagang Martinico eh, no? At kilala naman natin si Boss Mike na Anti-Martin. Anti-Martin. Ako naman kasi, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Basta ako, alam nyo, kilala nyo ako. Pagka may nakita ko na tingin ko sa pananaw ko kahit na kontra sa pananaw ninyo, bubuka yung bunganga ko eh. Pero kapag tama, kahit hindi rin sang-ayon kayo, bubuka pa rin yung bunganga ko. Ganun ako eh. Kaya nga sabi nga ng mga dides kilala ka namin ganyan bakit kay Sarah hindi ka ganyan? Sabi ko, bakit? May nagawa na bang mabuti si Sarah? Di ba? Yun. Kaya sorry na lang sa mga kaibigan natin sa kabila, di ba? Matindi si Sarah ngayon, humingi ng catering sa mga sa mga staff niya, no? Pero by the way, Insan, balik tayo dun sa scheme kay Mima. Ikwento mo ano talaga nangyari? Ano ba talaga nangyari? Ano yung kinalaman ng 7? Ano yung kinalaman ng 2? Hindi ko alam. Tayo sarado naman na sa kaso na ito dahil tayo lang naman mga nakikichismis na sa mga kung ano na yung development. Kasi ganun, pero diba? bakit pito? Bakit pito yung hinuli, no? Talaga napagtulungan talaga si Alicia, ibig sabihin? Baka naman, Baka naman sabi nga, unang balita, membro ng sindikato. Baka na sindikato talaga dahil marami. Kasi may naalala ko na binanggit si Mima na gusto niya ng magpa-convert talaga ng INC. Sabi niya sa akin, Boss Mike, magpapa-convert na kaya ako ng INC. Sabi ko, bakit? Bakit? Wala naman akong tutol doon, di ba? Kasi yan pananampalataya yan. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Di ba? Kasi yung boyfriend ko, yung boyfriend na kasama, na barel, INC rin. Parang gusto niya magpakasal sila sa simbahan ng INC. Kasi sabi niyang ganon, lahat ng kaibigan nung aking boyfriend, mga nakakasalamuhan namin, puro INC. Pati daw yung boss niya, hindi ko man kilala, no? Kung sino yung boss nung boyfriend niya, INC rin. So, nakapaligid sa kanya, sa boyfriend niya, at sa kanya, puro INC. Diba? Ulitin natin huwag niyong lalagyan ng kulay. Ito lang yung balita na nakuha natin sa pinagkakatiwalaan nating source. Diba? Pero ganito, Insan, kung INC yun, malabang DDS din yun. Malamang lang. Pwede rin hindi, pwede rin Hindi, ikaw naman ang pangit din ng mga opinion mong ganyan babawi ako sa'yo. Pagka sinabi mo kasi INC malamang DDS, bakit sinulo nga? Bibira lang yung ganyan. Bibira lang yung ganyan si Nyolo. Bira lang yun. Alam ko na landing Ako na naman Makmak, Makmak. Hindi, Nyolo, in fairness naman sa'yo, diba? Kasi to si Takero minsan Hindi parang kasi ako rin Hindi ganito kasi marami. Malinaw yung camera, kitang-kita Kaya Hindi kasi Insan. Marami akong kilalang mga INC talaga na hindi naman DDS dati. Pero simula nga nung nagrari-rally sila, naging DDS na ngayon. Marami ako, especially may mga vlogger ako sinusundan talaga na tungkol sa business. Tapos nung nalaman ko INC pala, naging DDS. Kaya stereotype, no? Parang ganun yung nangyari ngayon
Oh, yun. INC, DDS, di ba? Pero si Nyolo. pero Hindi si marami- pero si RRTV Vlogs yan, kaibigan ni Kayla. Wait INC din lang. pala yun, pero hindi siya DDS. Maraming INC nanonood sa akin dito. Marami akong followers na mga ka-senior ko, na mga INC ba. Oh. Yung iba nga dito, ang dami ditong mga Pero hindi sila DDS. Hindi sila DDS. Ayaw nila diba? doon kay Marcoleta o ayaw din nila kay Marcoleta. Parang si Nyulo, ayaw niya kay Marcoleta. Oh. Ako yan eh. Di ba? So, ibig sabihin nga, may kanya-kanyang pananaw pa rin eh. May kanya-kanyang ano. Kaya hindi ako naniniwala na yun sinasabi nila na kulto. Kasi kung kulto yan, wala nang katulad ng mga nandito at wala nang katulad ni Nyulo. Bumabawi, men! Bawi. Diba? Kasi sa akin naman magkaroon tayo ng respeto sa paniniwala. Kasi ibang usapin yung paniniwala sa ating sinamahang organisasyon o relihiyon. Kasi ganun din naman eh. 'Di ba? Tayo rin meron tayong paniniwala. Gusto rin natin na tayo ay irespeto nila the way ng paniniwala natin at pananampalataya. Boss. Kapag uusapan na natin ang pananampalataya, paniniwala, kung sino ang Diyos, kung sino ang ikalawa, kung sino ang kung ano pa man, malalim yan. Hindi dapat yan na, para sa akin wala akong panahon at hindi ako kailanman makikipagdebate o iaangat ko yung paniniwala ko dahil akin na lang yun. No. Boss Mike, linawin. May process na ba ako? Meron na. Yan. Bati ka Hindi, muna. gusto ko lang paliwanagan si Take kasi yung pumasok ako, yun yung nabanggit niya. Eto, meron akong kamag-anak na INC sa Bulacan, sa Santa Maria. Ngayon, syempre, tinanong ko. Ito tinanong ko to nung hindi lang netong sa EDSA, yung meron sila sa Luneta, yung marami talaga sila. Diba? Yung napuno nila yung buong Luneta sa dami ng mga nakaputi, diba? Tinanong ko. Sabi ko, pwede ka naman di pumunta dyan kung hindi mo gugustuhin kung ayaw mo talaga Kasi galing siyang trabaho, kailangan niyang pumunta doon dahil parang order, parang kailangan daw. Kasi sa GC namin yung sinagot ko siya, pwede ka naman hindi pumunta dyan kung ayaw mo naman talaga, di magpahinga ka na lang. Ang sabi daw, ang ayon lang dun sa pinsan ko, ang sabi, kapag hindi ka naman pumunta, parang mababatas ka, parang obligado ka na pumunta at hindi ka makakahindi. Baka naman hindi naintindihan yung ano. Kaya pumunta pa rin yung pinsan ko. Kumbaga yung pinsan ko naman, kumbaga siya pagdating sa politika, wala siyang paki kung ano yung nangyayari sa politika. Tama yung sinasabi nga ni Boss Mike na merong mga tao dito, hindi sila kulto. Sila talaga ay merong kanya-kanya lang talaga tayong paniniwala. O kunwari ako, Mormons. Si Boss Mike, kunwari Katoliko, hindi ko ipipilit na, Boss Mike, Mormons ako. Ito, paniwalaan mo to. Iengganyohin kita. Hindi. Kasi alam nyo, napakahaba at napakahirap pag-usapan ng relihiyon. Endless. Walang nanalo dyan pag-usapang relihiyon. Kita nyo yung mga gera na napagsimula ng relihiyon, walang nanalo. Lahat devastated. Kaya pag-usapang politika, yun, labo-labo tayo, pero pag-usapang relihiyon. Pero yung mahirap kasi yung mahirap kasi pag yung politika haluan pa ng religion mas magulo pag-usapan yun. Mas labo-labo yan. Diba, Take, meron tayong kasabihan, ang Estado hindi pwedeng makialam sa relihiyon. Oo. Diba? Kahit nga tax, wala sila, diba? Oo, wala. Pero bakit ngayon? Tignan mo ang ano ba pangalan nun? Yung Kekibuloy. Diba? Nakikialam sa politika. Tapos nitong mga nakaraan, nakita natin mga kapatid nating INC, nagrarally sila para sa pagtatanggol kay Marcoleta. Ba't ako napunta rito sa malaki? Porque bagong gising ka, Boss Mike, ako nilagay mo rito.
Hindi, pero ano kasi total sa religion magkaiba-iba tayo na paniniwala, no? Yung sinasabi ko kasi, kapag usaping religion, ako na naman, pag usaping religion, Wow! Ganyan maganda. hindi, pero to, siguro mag-agree naman sa akin. Pwede rin hindi, no? Pag usaping religion, kahit ano pang paniniwala ng mga yan, wag natin pakikialaman. Di ba? Huwag natin pakikialaman yan. Kahit ano pa, kahit ibang-iba sa paniniwala natin. Pero pag yung religion, nang alam sa politika, siguro naman pwede natin sila pakialaman doon sa politika nila. Tama naman siguro. Pero pag pinakalaman natin yung politika nila, huwag natin nadama yung religion nila. Correct. Yun. Tama naman yung ganun. Kasi for example, kasi meron tayong mga nakikita, di ba, na huwag niyo po pakikialaman kasi ganito kami. Hindi, nangialam ko sa politika eh. Kasi itong politika, sa amin to. Sa aming mga political vlogger yung politika. Kaya pakikialaman namin kayo sa politika ninyo. Pero pag yung idadamay namin yung religion nyo kasi ganito, kaya ganito politika ninyo, medyo foul para sa akin yun eh. Kaya hindi ko binabanggit yun. Kaya yun. Nyulon. Sige na, ayoko na ng malaking mukha. Sige na. Boss. Ayan na. Nyulon. Ikaw na. Batay. Ikaw naman malaking mukha. Hindi naman kasi napupungas-pungas pa ako eh. Alam mo naman yung asset natin eh. Ako ang binira eh, hindi ka makontak, ako ang ano eh. Kaya, ayun. Para sa akin po, mga kababayan, ako, alam niyo naman kung ano ako. Para sa akin kasi, ako, pinaniniwalaan ko kasi, syempre ako, sabi nga, ibang religion is religion. Para ako kasi naniniwala ako doon sa taas talaga eh. Kumbaga, yun ang pinaniniwalaan ko talaga na yun, na alam ko sa sarili ko na kasi ang hirap ko naman kasing kampihan yung hindi rin tama po kasi dito po sa amin nila Boss Mike, ang sabi nga na Boss Mike sa amin, hindi kayo magagaling dito kaya kinuha ko kayo dahil totoo kayo. Para makapuntos ka naman. Kasi mo, wala kang puntos eh. Totoo po yun. Kasi kami po dito, hindi po kami ginawa ni Boss Mike. Sabi niya sa amin, hindi ko kailangan na magaling dito kasi mahihirapan kitang i-manage. Magaling ka na eh. Ang gusto ko, totoo at para sa bayan ka. 2 points! Wait lang po, takina ka. Baka mamaya akalain nila eh. Ako yung nag-o-organize sa inyo, loko-loko kayo. Lolo, baka sabihin nila, tayo yung kulto. Ano ka ba? Barkadahan lang. Mamaya sabihin si Boss Mike yung Boss P. Kaya nga. Ayan pala yung doktrina ninyo, ha? Baka sabihin, may doktrina pala kayo, ha? Boss, nung lamay nga, boss, yung mga vlogger, sinasabihan ako, yung mga kasama natin, alam mo, swerte mo, namamanage ka na mamanage tuloy. Madulas ka pa. Madulas. Hindi. Kasi kayo gising mo lang, wala pa yung ulo ratyo eh. 2 oras pa ng tulog ko eh. Sabi niya, yung mga ibang vlogger, nagpapaano, oy tol, ano naman, parang pupunta raw siya sa grupo na, sabi ko, hindi ko po alam eh. Kasi ang swerte ko daw dahil napagrupo daw ako dito sa Mike sa iyo nga Boss Mike, sabi ko hindi ko naman po inasahan to, hindi malay ko ba na wala silang dating, kailangan nilang may tsura na mag-aangat sa grupo, yun lang yun. Diba, matamlay pa kayo nun eh, matamlay pa sila ngayon talagang para sinabi mo pangit kami lahat hindi naman tol, parang ako mag-aangat, di ba? Yun lang ang inano ko. Sabi mga vlogger na nag-ano doon, tol, ay boss, iba yung ano. Hindi naman tayo grupo, totoo sa grupo ba tayo? Hindi naman. Tayo, barkada lang tayo, kayo talaga. Kumbaga yung ano eh, yung chemistry ba, nagsama-sama, nagkataon lang. Malay ba naming makakasundo namin to si Makmak? Diba? Nakawin namin dati yan. Number 1 enemy ko dati si Takero. Inamon ko pa sa tuka niya. Buti hindi lumaban. Putang ina, kaya pala ako itiklop sa pito nito. Ang laki. Hanggang deti lang ako ni Takero. Pag niyayakap ko si Takero, hanggang deti lang ako eh. Yan, laking tao. Ang laki. Pero marami tayong natutunan doon na eventually pala, bakit magkaiba kayo ng paniniwala. May pagkakataon magkakasundo rin kayo eh.
Oo. Kaya ganoon din sa kaya ganoon din dito sa politika, ganoon din. Tingin ko lang na baka mamaya sa ibang pagkakataon makasundo natin yung ibang mga DDS kahit mga tanga sila, di ba? Oo. Kaya, alam mo, Naging tanga lang sila sa magiging DDS nila, yun lang. alam mo tol, maganda nga. Alam mo ito, nagustuhan ko lang ito. Sabagay, bigyan natin ng tribute tong ano natin, samahan natin dahil natapos natin si Mima. Ang nagustuhan ko lang dito sa samahan natin, yung marunong makinig, alam mo yon, di ba? Mm. May sariling follow ba na hindi mo na kailangan na pag sinita mo, hindi na yung talagang nakikinig. Ayun ang maganda kasi, Tama. nakikinig. Tama, Hindi yung, tama. sino ba to para magsaway ka sa akin? Vlogger ka rin lang naman. Pero dito nakikinig. Di ba? Wala sa atin. Walang ganun sa atin. No? Bawal. Di ba? Hindi katulad na for the views ka talaga na porque gusto mo to. Isipin mo, di ba Nyolo, no? Dito sa kaso ni Mima, kung for the views tayo, talagang binakbakan natin to eh. Oo. Di ba? Talagang, ay, si Mima ganyan, lahat, sinabi na lahat. Pero tayo, sinabi na natin yung sinasabi sa atin ng investigasyon kasi may mga nagsasabi sa atin. pero tayo, ano tayo, tumiming tayo. Oo. Nasabi natin kung kailan yung tamang oras, di ba? Kasi kung for the views tayo, di ba? Talagang, nako. So, ayun na nga, balikan natin itong breaking news natin, balikan natin. Kasi nga, Mas nangyayin mo muna yung boss, kasi may lumalabas eh. Isabihin mo na yung totoong utang sa'yo ni Mima kasi baka nilalabas na bayaran si Tapos, Mima. meron pang casino nga, may nakita pa akong comment tungkol daw sa casino. So, mali yun. Hindi tungkol sa casino yun, Ito, makinig ko kayo. Para sa akin lang ito, parang ano ba? Masasabing Yung basa mo lang sa opinion nangyari. yung tingin ko lang. Oh. Hindi tiyak. Kundi ito ay haka-haka lang na pananaw. Ano po? Ang basa ko dyan, si Mima, mukhang ito sabi nga sa balita, naano ng sindikato, ang dami nahuli. 7 yung nahuli sa mga bagong dating. 7 na ho yung nahuli na di umano ay kasama doon sa 7 yung mga mastermind. Yun. So halo-halo na yan. Lalaki, babae, ganon. So, bali, insan pala, Siyam, kasi kasama yung, gunman. Hindi, yung mukhang yung gunman na yung nagturo eh. Kasi di ba unang nahuli yung mga gunman. Tama rin yung sinabi ko nung nakaraan na talagang ituturo na itong dalawa na ito. Kasi ganito nangyari sa utang na lumalabas daw, di umano na 8 million na pautang daw ni Mima. Kasi nagpapautang din talaga si Mima. Sa mga hindi nyo nakakaalam, si Mima nagpapautang. Ang problema, siguro si Mima nasilaw. Dahil pag nagpautang nagbabayad ng malaking interest. Di ba? Ngayon, siguro, nung umabot ng ganun dahil nagbabalik ng interest ng ganyan, kung sino-sino na yung inuutangan ni Mima. Tulad ko, Para ipautang. para ipautang. Oo. Ang nangyari kasi, yung utang niya sa akin na umabot ng 1.4, yung ano doon, 700, sa alahas yun alam ni Nyulo yun alam mo rin yun di ba? Maganda yung alahas na yun maganda yun. Nakita ko yun, suot niya nung nung Pasko. Makikita nyo sa mga vlog niya yun. 700 ko binenta sa kanya yun. Pero sabi niya, hinuhulog-hulugan. Hulog, walang interes hulog. Tapos, hindi pa niya na uumpisan na hulugan yung kwintas. May drama uli. May drama siya. Hindi naman, drama na sabi niya, Boss Mike, kailangan ng pera ng nanay ko. May iyak. Di ba tinanong ko yung nanay, hindi pala totoo. So na parang napilitan na yung bata, si Mima, na mangutang para ibigay dito sa mga sindikato na sinasabi ng kapulisan di yun yung may interest. Pero yun yung mga kababayan ko sabi niya, interesan ko Boss Mike ng 5%. Sa totoo lang, malaki yun. Malaki para sa akin yung 5%. Pero kasi yung mga ganun, yung mga biglaan, okay lang yun. 1 buwan, 2 buwan, hindi mabigat yun. Pero yung mahaba ng panahon, Nyulo, mabigat yun.
Oo. Tagal ko na gets yun na. Di ba no? Oh, nabanggit. Alam ba ni Mima yon? Oh, ngayon, ito ang matindi kay Mima, Nyulo. Oh. Alam mo si Mima, mautak. Matalino si Mima eh. Yung 5%, pinapautang niya naman ng 10%, 15%. Boss, ang malupit. Oh, di ba? Yun na, malupit. So, Diba? lumalabas, boss, kasalanan mo. Bakit na? Utang eh. Bakit na Ikaw pala may kasalanan eh. Ikaw pala eh. Pinahiram mo eh. Kung wala kang pinahiram, walang papautangin. Kasalanan mo yan. Joke lang. Di ba? Hindi, ito yung tanong ng mararami eh. Yung sa pito ba, kasama ba dito yung boyfriend? Ay, yun ang hindi pa Hindi malinaw. pa natin alam eh. Oo, hindi ako wala pa naman akong ano doon sa boyfriend kasi nga, 'di ba? Oh. Baka lang ano. Baka lang. Pero Pwedeng, doon ako na pwedeng hindi. Ito natitiyak ko na talagang si Mima na porsige na mag-provide ng maraming pera kasi nasilaw din sa kinikita Natubo. niya. Natubo, Kasi itong no? lately, kung inyong mapapansin, 'di ba, hindi na siya active sa pag-vlog niya. Hindi na ganoon eh. Mag-vlog man yan eh. Kakaprangot na lang eh. Oo, Hindi ka- boss, totoo yan. Hindi na siya yung di ba ganyan niya si Mima at saka Hero Makmak, di ba? Uy, vlog tayo. Oo. Kahit na tayo Oo. stop. Vlog muna tayo. Naghahanap ng content yan sa atin. Sa atin nagtatanong ng Oo. content yan eh. Diba, Wait boss, sabi lang. niya pa nga, sabi nga, inaasar nga ni Boss Mike, gatas na gatas, di ba, boss? Ganyan yung Oo. bunga nga niyan. May naalala ko, magkakasama tayo nun, Makmak, tsaka Insan Taquero sa Hong Kong. Oh. Nawawala siya sa banding natin kasi mamaya Nagbablog. nagbablog. Naka-live. Kapag ka naka-live tayo, sisingit para sabay sa vlog. Masipag talaga, di ba? Ang Yung ginagawa sipag. ni Mima, yung nakakatawa kay Mima, magla-live ako. Gagawin niya naman, magre-record siya. Kasi i-upload niya sa kanya. Oo. Yan. Matipag. Diba? Ganyan siya. Ganun yung diskarte ni Mima sa sa Ang buhay. ano nga ako dito, Cosmic, naalala ko kasi na-upload ko yung mga video sa Hong Kong, yung mga way back, 2 years ago, mga ganyan. Oo. In-upload ko, naaalala ko si Taquero, hindi magkandadala sa mga daladala ni Mime. Siya ang assistant ni Mime. Hindi magkandadala si Taquero. Si Mima, video ng video. Ito, yan. Vlog ng vlog. Oo. Oo. Kaya nga nung Prinsesa talaga. kaya nga nung sunod na travel, umiwas na ako eh. O, teka lang sino kaya? Sino yung sumunod? Si Ballpoint yung Hindi sumunod. ko palit sa'yo. Oo, si Ballpoint. Tapos si Nyolo rin nata. Oo, sa Malaysia daw. Hindi. Um, Tawa kami ng tawa ni Jen kasi sabi ko, nandiyan si Nyulo gagawin na naman pa, taga-bit-bit ni Viva. Tawa kami ng tawa, taga-bit-bit ni Viva eh. Taga-bit-bit ng bag, taga-bit-bit ng charger, i-charge mo yung cellphone niya. Pag hindi nag-charge yung cellphone niya, kunwari, sinaksak mong gano'n pero hindi nag-charge. Kunwari, nasuksok mo lang pero hindi nag-charge, parang natanggal. Magagalit pa sa iyo yun. Oo. Ibig sabihin, pinapaliwanag natin na si Mima masipag talagang bata sa pag-vlog niya, sa trabaho niya na, 'di ba? Yung mga content niya na maya't maya meron. Sasabihin pa noon, Mima, tara na, kain na tayo. Wait lang, tatapusin ko lang yung i-upload ko. 'Di ba? Wait lang, i-upload ko lang ito. Wait lang, i-schedule ko na. Kaya sabi ko, Mima, gawin mo na sa isang gawaan lahat ng content mo sa buong maghapon, schedule mo para hindi ka maabala kasi nawawala ka sa banding eh. Oo nga. Diba? Mga late niya, boss, tinitignan ko rin yung vlog niya. Wala na siyang vlog, tsaka yung iba na yung... Wala nang dating bro, hindi tulad dati, no? Yun. Parang gusto niya lang mairaos yung isang araw na may vlog ako eh. Parang hindi ganun na na yung wala eh, na sa lalaki. Alam mo naman si Mima, sa lalaki. Pero yung, alam mo yung malupit dito na ginawa ni Mima sa Hong Kong sa akin nun, nag-vlog ng mga alas 11, tulog ako. Tapos, umihilik ako. Talagang parang talaga, ganun. Teka lang. Imbis na itigil yung vlog,
nilapit pa talaga sa akin. Teka lang, nung umihilik, hindi raw siya maintindihan kasi yung hilik ko daw. Pumunta na sa pinto, naririnig pa rin yung hilik ko. Pasensya na po mga minamahal, di nyo ko maintindihan yung hilik ni Takero. Diba? Si Mima yun, no? Pag narinig mo na yung mga minamahal, yan na yun. Alam nyo, mga minamahal, diba? Ganun yun. Pero, eto na, balikan uli natin tong talakayan. Ayon sa ating source nga, na parang sinasabi, di umano, ay nagtago pa nga raw sa kapilya bago mahuli. Dapat daw nung nakaraang araw pa, nahuli na. Oo. Hindi so, pa nga kilala na pala talaga. Ano pa lang. Di ba, no? So, sino-sino ba yan? Di ba? May mga babae ba? May mga lalaki? Ano ba, pinagkaisang ba si Mima? Marami pa tayong katanungan. Kung ito bang pito, ulitin natin sa mga bagong dating, 7 ho yung di umano ay mga mastermind sa pagpatay kay Mima ay nahuli na ho. 7 daw ho. So, antayin natin, baka magpa-press ko naman si General Nartates. Sa idol ko yan eh. Oo. At sana, wag nang ipakita ho yung PES. Ay, wag nang takpan yung PES. Oo. Kailangan ipakita nyo na ho yung mukha, wag nyo nang tatakpan, sir. Oo. Para naman maging aware yung mga kababayan natin, baka sa mga susunod na panahon, mabiktima sila o makita yung mga mukha na yan, maiwasan ng mga tao. Di ba? Kasi po sa sa bagay, di ba? Sa bagay, doon daw ang nila, pero kailangan talaga mapakita yan kasi lalo na tong riding in tandem, di ba, boss? Mga mga hard killer na Duterte style kailangan mapakita yung mga ganyan para maiwasan tong mga to na mangyari uli yung mga ganitong bagay na kaya nilang kumitil ng tao para lang, di ba? Kasi siguro, boss, kala nila simpleng babae lang si Mima na hindi nila alam sasabog to ng ganito kalaki, di ba? In-underestimate nila. Tingin ko, kasi alam naman natin si Mima, aminin natin, tayo, mga magkakaibigan tayo, may pagka-uto-uto talaga si Mima eh. Di ba? May pagka-uto-uto na may mapagka, ano ba yung tawag doon na maldita na matapang na uto-uto na mabunganga. Yan. Pag sama-samahin yung lahat yun. Ganun si Mima. Siguro, baka si Mima nung hindi niya na makuha yung pera at kinukuha niya na, nagngawa-ngawa na siya na nagbanta-banta na rin na pag hindi nyo binigayan baka i-vlog ko kayo, bahala kayo, gano'n, di ba? So, maaari akin lang naman ito mga haka-hakang. Pwedeng ganun. May posibilidad na ganito. Kasi insan kasi pag sinabi kasi yung sindikato, ibig sabihin nun, kung naipasok si Mima doon, alam na ni Mima yung scheme na nangyari. Diba? Kasi gano'n, diba? Pag nasa loob ka na, pag ikaw na-scam ka na, alam mo nang na-scam ka na eh. Ganito yung ginawa sa akin, ganito. So magbayad kayo. Syempre sabi nga ni Insan Mike, diba, si Mima, paggalit yan, grabe bunganga niya, paggalit yan, Lit-lit na babae, pero pag nagalit. Bubungangaan ka nga. Ako nga, binubungangaan eh. Tingnan mo. Makasama sa bahay. Si Mima, mabunganga, matapang, di ba? Talagang, waray. Kasi, ang lola ko sa side ng tatay ko, waray, ganyan din, parang mabunganga. Pero, mabait kapag yung may care sa'yo. Katulad kung nasa Hong Kong, tatawid. Uy, makmak, bilisan mo. Kasi tatawid kami, bilisan mo. Parang may care siya. Parang nag-aalala siya, bilisan mo. Kaya nga inaasa natin si Makmak kay Mima, yung kakatuluyan na yan. Kasi parang may ganun tayo sa Hong Kong, di ba? Sa Hong Kong may ganun tayo eh. Hindi nagtatalo. Di ba? Pero, parang inaasar niya ako, pero, uy, Makmak, bilisan mo, tawid. Parang, siya na makapagkasama. Oo, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Pero mabunganga talaga. Malakas mang asar yun. Grabe, lakas mang asar talaga nun yun. Hindi, ito yun. Ipapaliwanag ko sa inyo
si Mima, pag hindi nyo siya kilala, hindi nyo talaga masasakyan yung mga binibitawang salita. Aminin nyo na madalas mapikong kayo ni Mima, di ba? Oh. Lalo si Chris Ulo. Si Chris Ulo napipikon din kay Mima, di ba? Kahit si Ballpoint man napikon kay Mima. Si Koy. Si Koy lalo. Pero si Koy Grabe, nandun no? ngayon. So, ibig sabihin, pag hindi nyo kilala talaga, mas mapipikong kayo kasi nga kaming kilala na namin napipikong pa sila Pero ako kasi, inaaral ko yung ano ni Mima yung kilos, yung ugali, yung galaw. Sabi ko, kaya kong sakyan ito, si Mima. Kung ano yung trip niya o ugali niya na, kasi tayo, iba-iba tayo na nakagis na natutunan na mga ugali, di ba? Sa kapaligid natin, sa mga kinalakihan natin, may kanya-kanya tayong ganun na kultura, di ba? Nagiging kultura yung ugali di ba? Ngayon, ito na yan. Kaya Kaya naman akong kape Sandali lang. Kaya naman, sa akin nung nakita ko, alam niyo yan, di ba? Umiiyak sa GC natin si Mima. Halos araw-araw, umiiyak. Eto naman si Koy, syempre, lagi naman ako tulungan natin. O anong gagawin nating tulong, di ba? Kundi ipadoktor, ganun, ano? Yun, di ba, may mga pagtatangka na gusto ko nang mamatay, ganyan, di ba? Pero, ang sa atin, hindi, ano mo lang yan, isip mo lang yan. Dito, tumira sa kondo. Hindi rin nakatagal kasi laging nalulungkot mag-isa. Hanggang sa naisip ko nga na dito ka na lang sa bahay para nakikita ka namin. May kakwentuhan ka. Hindi ka naman problema kasi kung ano yung pagkain namin, yun yung kakainin mo. Ganun naman tayo, di ba? Kung ano yung pagkain dito, kung tuyo. Kung lechon, ganun, di ba? Wala rito yung iba yung pagkain ko, Mima, iba yung pagkain mo. Basta kung ano yung may pagkain dyan, may pagkain dyan. Ako naman, pagka tapos ko na mag-vlog sa umaga, diretso na ako ng trabaho. Maghapon na yun. Hindi ko na rin siya nakikita kung ano yung ginagawa. Pero doon ko napagtanto na may mabuting kalooban si Mima dahil ang iniisip niya, pamilya niya, kapatid niya, pinag-aaral niya. 3! Kita mo 3 kapatid ni Mima, pinag-aaral niya. Minsan nga natanong niya ako, Boss Mike, pwede ko bang dalhin dito yung mga kapatid ko para sama-sama kami? Para pag nag-aral, dyan na lang sa may school dyan sa lalakarin lang dito sa amin yun Di ba, Ma? Fatima? Alam mo yun? Lalakarin lang yung Fatima dito So, sabi ko, wala namang problema, Mima. Kung gusto mo, dalhin mo na yung buong pamilya mo rito, rentahan mo na yung buong bahay. At ako na lang yung lilipat kasi meron naman akong ibang matutuluyan. Sabi niya, sige Boss Mike, ganun na lang para nababantayan nila ako. Tama! Para mabantayan ka nila, yun talaga gusto ko. Sama-sama kayo, di ba? Dito ka na. Magkano lang naman upa na ito? Di ba? Magkano lang upa na ito, Mima? Para ka lang, parang sa'yo nga ito di ba? Pero yun mo, kung halimbawa, upa ni Mima ng... Ako, di ko kaya upahan yan. Ako, di ko kaya upahan. Baka si Mima kaya. Halimbawa, 30. Halimbawa, 30. Upa mo, Mima, 30. Halimbawa lang. Di parang, putik na yan, Mima, yung halaga niyan abutin man ng 20 years. Yung 30 mo, 30 na buwan-buwan mong ibabayad, abay, sa 30 years, hindi mo pa ano tawag ko doon? Mababawi ko yung binili ko rito sa property. Di parang iyon na yun. Biruin mo sa 20 years, baka wala na ako noon. Di ba? Ikaw, nandito ka pa noon, bata ka pa alam mo yun, parang iyo yun. Yung bang nangungupahan ka, pero parang sa'yo na. Kasi may ganun Boss, yan na hindi nila. Boss Mike, yung dati naman, di ba, kunwari, parang nagkaasaran, parang mapikon ka kay Mima. Hindi yan yung katulad sa iba na, na pag nag-away na talaga. Dito. Nagtatanim. Yung nagtatanim. Dito, para tayo magkakapatid lang naman tampuhan lang, pero bati na agad, di ba?
Oo. At saka hindi dinadaan sa social media. Puta, bawal yan, di ba? Oo. Rules Ay, po kasi. ngayon nga lang nila malalaman yan eh. Oo. Di ba? Oo. Ngayon lang nila malalaman yan. Rules. Kasi Oh. nandito si Boss Mike, yung pinakamatanda sa atin, kaya ganun. Yung matanda na namumuna. Puta, kaya naman talaga. Di ba? Rules kasi yan na wag nyong magkaroon kayo ng tampuan, wag nyong idadaan sa social media. Kasi ang pangit niyan. Mm. 'Di ba? Wala namang kinalaman ng social media sa away-away nyo, sa tampu-tampuan nyo. Bakit Tama. nyo dadalhin sa social media? Hindi naman makakatulong yung mga taga-suporta. Bagatong pa yan eh. Maguguluhan pa sila, 'di ba? Tama. Yun yung lagi naming sinasabi. Tingnan nyo, sa kabila, lahat sila kapag ka nagkatampuhan, social media agad. Si Banat Bay, si Maharlika, yung mga hindi naliligo. Hindi, Oo. hindi Diba? nga, hindi nga boss, kasi gaya nga ng kinukwento mo, is galing kayo sa dating mga vlogger na, di ba? Yung, Oo, tama. ayun nga, yun sila kumbaga natuto na. Kasi sa amin ni Inson Mike, napagdaanan na namin yung ganun eh. Di ba? Si Makmak. Napagdaanan namin yan, away social media, wala kang mapapala talaga dyan. Oo. No? Sobrang eto naman. Boss Mike, sandali lang. Sa sobrang pagmamahalan nga natin, may nagmahalan, patay. Eto tingnan nyo. Kami nila Makmak, ulitin ko. Kami yung mga bagong salta kami ni Takero sa social media. Kami nagkakabanggaan nila Makmak. Ako bagong ano lang din ako nun. Bagong Jake ano lang Magnus. din ako nun sa... Eto na, Boss Mike, may nag-comment, si Chris Ulo, tignan mo, ayan na, nagsama daw sa isang frame yung anti-kulaong tsaka pro-kulaong. Gago to Ayun. Edi, sumali naman dito yung showbiz sa vlogger. Yung probinsyano vlogger, di ba? At saka yung poverty porn. Uy, may umi-epal na poverty porn kay Mima ha. Alam niyo, habang nagtitingin ako ng mga lumang video ko, meron akong isang video na naka-private. In-interview ko si MCM. Kasi hinahanap ko yung interview ko kay MCM. Ngayon, nung sa haba ng video na yon, parang 2 oras at kalahati, putya, pag-click kong gano'n, hinahanap ko yung interview ko kay MCM, putya, nakita ko si Chris Ulo, payatot pa. Oo nga. Umakyat pala si Chris Ulo sa akin. Tapos, Umakyat. sinasabi niya, yan nga si FLM, pinagtatanggol ko yan sa mga kamag-anak ko kasi talagang yan tumutulong. Marcos yan. Sa channel ko, nagulat ako. Tingnan mo sa kanya yung maduduwal yan. Tingnan mo, maduduwal siya. Umakyat ka rito, magpaliwanag ka, loko ka, kanina pa ako Pero nagbababa FLM ng pala link. si Chris Ulo. FLM ka pala eh. Tapos FLM pala. sabi pa niya, alam mo, sabi niya, Boss Mike, dati nagme-message pa ako sa'yo eh. Oo. Tapos, hindi mo ako pinapansin, loko. Hindi. Sa dami pa naman nagme-message. Oo, hindi kasi ako nag-aano ng mga yung mga isa-spam, ganyan. Hindi ako masyado doon. Tsaka yung mga nasa friend request, ganyan. Tinitignan ko muna kung wala kaming common friend o mutual friend, wala. Kwento nyo pa, sabi ni Chris Ulo, kwento pa raw natin nung FLM. Sabi niya, kwento nyo pa, hindi nakakahiya, sabi niya. Proud FLM. Aminin mo na, hindi ka naman makukulong katulad nung mga mastermind na pumatay kay Mima. Oo. At saka wala na si FLM. Durog na. Hindi na nga makapagpakita. Wala Kasi na. Mike, di ba, kasi first time nating nagkita noon sa airport, pa Hong Kong tayo eh. Si Takeru, talagang niyakap ko si Takeru. Tapos, ito, hindi ko makalimutan to sinabi ni Takeru. Mac, pasensya ka na kasi, immature pa ako nun sa SOCMED. Sabihin mo na rin kay Joy, pasensya na. Ano yung putya? Alam mo yung hindi ko iniisip yun, manggagaling kay Takeru yun.
Oo. Kaya kada makikita ko si Takero, tanungin niyo siya, niyayakap ko yan. Kasi, Oo. tsaka kalaban ko dati, tapos di ba parang biglang magiging ganun kayo na, Hindi kasi Ano di na ba kayo, bago okay sa na Socomed, kayo. bago sa Socomed, pwede magmurahan dito. Wala namang Ah, mahuhuling pulis. Ganun Hindi, yung saka, eh. naalala niyo noon, meron doon online rambulan, mga ganon. Oo. Magpapandemya, may online rambulan, puta, isang comment talagang grabe ang banatan dun sa ano na yon, sa page na yon. Talagang banatan, online rambulan kasi walang ganap dahil online lahat dahil pandemya eh. Doon yung parang doon na na nung napunta na ako na kay Kulaong, putya ito. Tumutulong ka ako, tapos binabanatan ka ako nito mga to. Pagtanggol ko to kasi Marcos daw nanay ko, mga Marcos. Putya, nung ano pala, putya, totoo pala sila Boss Mike. Sila Boss Mike pala nagsasabi ng totoo. Diba? Hindi, totoo. Alam mo, meron akong gustong ipasalamat kay Norman Mangusin eh. Alam mo yon? Kasi nung pandemic, depressed ako. Yung bang wala akong magawa. Siguro kayo, ganun din, ano? Hindi naman ako vlogger. Hindi naman ako vlogger, di ba? Yung ba, nanonood ako, putang ina, kilala ko to eh. Kilala ko to. Kilala ko to eh. Di ba? Parang, sabi ko noon, naalala ko uli yung mga salita na, pagka may magagawa ka, tapos hindi mo ginawa, ikaw yung pinakawalang kwentang tao sa mundo, sabi ng tatay ko. Sabi ko, oo nga no, bakit ang daming naniniwala. Kasalanan ni Mac Mac, ang daming naniniwala kay FLM, ano? Kaya yun, Mac sabi ko, bahala na, gawa nga lang ako ng isang video. Putang ina. Na-visit ako. Alam mo naman ako, Takero, di ba? Pagka binasya ko, talagang lalo ko manggigigil. Binasya ko. Ay, putang ina, sige, bahala kayo dyan. Pero kita mo, di ba, hindi naman ako ganun ka-active noon dahil every other day o kaya twice a week lang ako mag-upload, ganun lang. Hindi man ako nagla-live, di ba? Saka si Boss Mike noon, maganda yung niya, yung production niya, putya, talagang may editor na Ako, putya, ako lang mag-isa eh. Pero ang gamit ko pa no cellphone, yung Asus na kakarag-karag, putang ina, pag nag-e-export ka ng video, biglang mamamatay. Naman, hayop na yan. Ganun lang ako noon. Tapos yung kay Boss Mike, putya, pag pinanood mo, putang ina, full production, may sopa pang maganda. Anak ng keteng. Tapos pa yung Mac, yung bahay pa maganda no, palipat-lipat ng pwesto sa magandang angulo. Tapos maano ka nun, kasi ganito yun. Di ba, kuwari maglalabas si Boss Mike ng video, panaginip. Puta, tatawag sa akin si Kulaong, Mac, eto sagutin mo doon, eto sabihin mo, ganto ganyan. Tapos sabi sa akin, wag mo siyang pansinin. Huwag kang sasagot ng sa kanya, basta mag-vlog ka lang, sabihin mo, ganto ganyan. Pag nag-upload ako nun, kare, may upload si Boss Mike ngayong gabi. Kinabukasan, 8:00, upload ako. Sabi ko sa'yo, pag bago man ang halian, 250,000 yung views nun. Oo, grabe, no? Ang lakas. Ang lakas, Pagdating ng di ba, upload ako 8:00. Yung i-upload ko ng 10:00, hindi ko ina-upload kasi parang hindi masira algo daw eh. Kapag gano'n, huwag mo munang uploadan kasi para hindi tumigil yung algo. Upload ako ngayon 12:00. Pag in-upload ka 12:00, bago maggabi, ang dami din views. Kaya nung time na yon, nung pandemya, ang laki talaga ng natulong din sa akin kasi nga, yung channel ko ba yung parang naging takbuhan noon ng mga humahanga kay Kulaong. Kaya lang, nung namang umalis na ako, inaaya ko naman na sila, yung mga naniwala, ayaw naman sumama. Umabot pa sa punto. Milyon yung mga nakuha sa kanila. Di nila ako masisi kasi inaaya ko na sila. Sabi ko sa inyo, sumama na kayo sa akin. Ayaw naman nila. Di ba sinasabi ko noon, Mac sabi ko lahat ng nadikit kay FLM, napahamak, napasama ang buhay. Ganun kasi huhututan ka talaga niyan. Totoo po. Parang may salitang hindi mo maintindihan na mapapapayag ka eh. Kahit matalino ka. Kaya nga, sabi namin, may agimat siguro talaga. Our beloved Boss Mike.
Cervera!